Detalye sa pananakit ni Jam Ignacio sa girlfriend na si Jelly Au. Ginulat nga ng DJ at content creator na si Jelly Au ang online world dahil sa inilabas niyang mga litrato nitong isang araw lamang. Ipinakita nito ang kanyang mukha na talaga namang nagbago ang itsura. Subalit hindi sa pagpapaganda nakuha ni Jelly ang pagbabagong ito ng kanyang magandang mukha. Ang dahilan ng kanyang pag-post ay upang ipakita ang pagmamaltrato at pananakit sa kanya ng fiancé na si Jam Ignacio. Sirang-sira nga ang mukha ni Jelly dahil sa ginawa sa kanya ni Jam. Nagmistulang punching bag ang mukha ng DJ at hindi na rin ito makilala nang ilabas niya sa publiko ang pagbabagong ito. Marami naman ang nagulat sa sinapit niya dahil sa pagkakaalam ng publiko, maayos ang relasyon nilang dalawa ni Jam. Iyon pala ay nagsisimula palang makita ang tunay na ugali ng lalaking nangako sa kanya ng panghabang buhay na kaligayahan. Pero hindi naman masabi kung ano ang pinanggalingan ng galit ni Jam at kung ano ang naging dahilan para gawan niya ng hindi maganda si Jelly. Bago kasi makita ang sugatang mukha ng DJ, napansin pa na masaya ang dalawa habang magkasama sa isang nail salon. Tila niloloko pa nga niya ang fiancé at inilagay sa caption ng IG story ang tanong kung naiinip na raw ito. Kaagad naman niyang sinabi sa nail technician na bilisan nito ang pagtapos sa kanyang ipinapagawa. Jam Ignacio, inip ka na? Ate Carla, pabilis daw. Ang post na ito ay nirepost din ni Jam sa kanyang account. Subalit makalipas lamang ang mahigit 10 oras, nakita muli ang IG story ni Jelly. Ngunit ito ay may dugo ang mukha na. Aniya sa caption ng post, Jam Ignacio, magkita tayo sa kulungan. Sumunod naman ang mga litrato niya nakuha sa ospital, kung saan ipinakita niya ang kuha mula sa labas ng emergency room at ang kanyang kapatid na si Joe na tumulong sa kanya upang madala siya rito. Nag-post din si Jelly sa kanyang Facebook account at sinabi sa fiancé na wala siyang ginawang masama para tratuhin niya ito ng ganoon. Happy Valentine's, Jam Ignacio, wala akong ginawang masama para ganituhin mo ko. Papakulong kita. Kinondin na naman ng Gabriela Women's Party ang ginawang kasamaan kay DJ Jelly Au ng kanyang fiancé. Nanawagan din sila ng masusing investigasyon sa physical abuse na dinanas nito. Ayon kay Gabriela First Nominee Sara Elago, justice for DJ Jelly must be swift and systematic changes must be made to truly protect women from all forms of violence. Hindi punching bag ang kababaihan. No woman should have to endure abuse. Yet many continue to suffer in silence due to fear, stigma, victim blaming, and the lack of effective support systems. Sinabi rin niya na nakakaalarma ang patuloy na pang-aabuso kahit umiiral na ang batas laban sa karahasan sa mga kababaihan. Bumilib siya sa tapang ni Jelly dahil nagawa nitong maikwento muli ang sinapit sa kamay ng fiancé at magpakita ng ebidensya ng pagbubuhat ng kamay nito sa kanya. Kahit traumatizing ang pangyayari, pinilit ni Jelly na alalahanin ang sandaling sinasaktan siya ni Jam para magawa ang police report. Her courage sheds light on the harsh realities many women face. Sa isang lipunang madalas ipinapataw ang sisi sa kababaihan, ang pagsasalita ni DJ Jelly ay isang matapang na paglaban sa kultura ng karahasan, pananahimik, at kawalang pananagutan. Dagdag pa niya, hindi sapat ang mga umiiral na batas kung hindi naman ito epektibong na ipatutupad. Kailangan ng konkretong aksyon upang tiyakin ang hustisya at suporta para sa mga biktima. Ilang mga kaibigan naman ni Jelly ang to the rescue sa kanya at sinamahan siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Maraming nagalit dahil sa ginawa ni Jam sa taong importante sa kanila at alagang-alaga nila noon pa man. Hindi rin nila maubos maisip na mayroong kakayahan si Jam na saktan si Jelly na halos ikasawi na rin niya. Ang isang kaibigan niya mula sa pinagtatrabahuang club kung saan siya DJ ay nagsabing kahit noon pa man ay hindi nila pinapadampian ang kaibigan sa lahat ng gigs nila. Pero nagawang saktan ni Jam ngayon. Dinagdag pa nito na porket may hawak na armas si Jam ay ganoon na lang daw siya magiging matapang. Dapat daw ay harapin niya ang mga kaibigan ni Jelly na matagal nang nagpipigil sa totoong ugali niya.
Matagal din daw na nahimik ang kaibigan ni Jelly, pero naisiwalat na ng DJ ang lahat dahil sa pangyayari at nakita na masama pala talaga ang pag-uugali nito. Mayroon ding isang kaibigan si Jelly na nagsabing sobra ang tiwalang kanilang ibinigay sa kanya dahil akala nila ay maaalagaan nito ng maayos ang kaibigan. Nagbigay pa nga ito ng payo at sinabing kahit anong kasalanan at pagtatalo, wala siyang karapatan na manakit ng isang babae. Hindi rin daw nito mapapatawad si Jam dahil halos mawalan ng buhay ang kaibigan niya dahil sa inabot na mga pasa sa mukha. Isa pang malapit sa buhay ni Jelly ang dumamay sa kanya at nagpost ng saloobin sa sinapit nito. Nagulat siya sa mga pangyayari at sinabing in a sarcastic tone, "Sakto sobra sa Valentine's ang regalo niya. Ganda ng regalo mo sa napakabait, hardworking at maalaga kong kaibigan na wala nang hiniling kung hindi kabutihan at maging maayos lang buhay ng family niya at maging masaya at mabuhay ng tahimik." Matagal na rin daw niyang kilala si Jelly na aabot na rin sa mahigit 10 years at ikinagulat na engaged na pala ito. Pero dahil sa kaibigan niya si Jelly, ibinigay na lamang niya ang kanyang suporta at congrats na rin sa desisyon niya sa engagement. Pero baka ang nangyari sa kanya ang siyang nagbigay daan para sa kanyang kaibigan na kailangan na niyang pag-isipan muli ang kanyang naging desisyon. Dagdag pa niya, "We all have some unpleasant experiences and unexpected problems with our partners and tend to do things out of proportion at times. Don't want to judge. Pero Jam, medyo out of line na tong ginawa mo sa kaibigan ko." Pinayuhan din niya si Jelly at sinabing gawin ang tingin niyang nararapat para makamit ang hustisya na dapat para sa kanya at sa family niya. Kilala rin niya ito bilang isang mapagmahal na tao at naniniwala siyang hindi niya deserve ang nangyari sa kanya o kahit ang mga mangyayari pa sa kanya kapag magkasama na silang dalawa. Para naman sa kanyang kapatid na nagdiwang ng kaarawan noong February 13, malaking galit din ang naramdaman niya sa ginawa ni Jam sa ate niya. Hindi niya akalain na magagawa ito ng taong lumuhod sa kapatid niya para hingin ang kanyang kamay at pakasalan. Aniya sa post niya, "Una sa lahat, kung ano man ginawa ng ate ko, wala kang ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kinuha mo yung cellphone. Buti na lang hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon tinakbuhan mo yung mga pulis." Ayon kay Jo ay nangyari ang pananakit ni Jam sa kanyang kapatid habang nasa loob sila ng sasakyan. Nai-report na rin nila sa kapulisan ang pangyayari matapos nilang magpa-check up sa ospital. Hanggang sa mga oras na ginagawa ang artikulong ito, wala pang maririnig mula sa panig ni Jam tungkol sa naging akusasyon laban sa kanya. Napag-alaman din na hindi pa siya nahahanap ngayon at wala ring may alam kung nasaan siya. Kaya nakikiusap ang mga kaibigan ni Jelly na kapag makita ito ng kahit na sino, ipagbigay alam kaagad sa kapulisan. Marami naman ang nagsasabi na kaya pala hindi nagtagal si Jam at kanyang ex-girlfriend ay dahil may mga red flags na rin ito na ngayon lang nailabas dahil sa nangyari sa kanyang fiancé na si DJ Jelly. Matatandaan na nag-propose si Jam kay Jelly noong November 2024, makalipas lamang ang 4 na buwang pakikipagrelasyon. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.